Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, good morning, good morning, good morning. Kamusta po kayo ngayong matagumpay na Monday, diba? At bago po tayo magsimula at magbatian, syempre Lunes may awitan tayo. O ready na po ba kayo mga kaagapay, mga kagabay? Ayan. Handa na po kay Daddy Paul? Ayun, lumito naman ng boss niya intentionally. Okay. Taasan natin. Ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen, 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 amen. Oh, yes. So yan na naman po ating aangkinin, i-claim natin, may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. May ginagawa ang Diyos sa ating bansa. Praise the Amen. Lord. May ginagawa ang Diyos sa ating mga iglesia. May ginagawa lagi ang Panginoon, mga kaagapay. Amen. Kaya, wag po kayong, don't be weary in doing good. Ayun, di ba? So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating transistor radio o kaya yung atin pong PM radio, nakukuha niyo po ang ating programa kung narito kayo sa Luzon. Mula po yan sa One Corporate Center, galing po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At yun yung palagi ating sinasabi, kahit fully funded na po ang transmitter natin, patuloy pa po rin po tayong sumuporta financially sa FEBC, sa DZS. Sabi nga natin, hanggat lahat makarinig, para marinig tayo ng buong Pilipinas at marinig po ang mga programa at ang kabutihan ng Diyos at ang kaligtasan. Sabi niya, the eternal gospel until all have heard. Diba? Yun po yung ating mandato. Yun po yung ating gagawin. Hanggang dumating si Jesus, patuloy Opo, totoo po yan. So, kung kayo naman po ay nakikinig, gamit din po ang transistor radio at saka PM radio, at kayo po ay nandyan naman sa Visayas at Mindanao, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, all over po yan, mula Apari hanggang Hulo. Kung meron po kayong maliwanag na internet o magandang internet connection, nakukuha niyo po kami ng maliwanag. Though kami po ay picture tile lang sa Facebook live stream, okay lang yun. Ang mahalaga, nagkakarinigan tayo, nakakapag-comment kayo, di ba po? At nakikita natin na how you are being blessed by the program. So, maraming pong salamat doon. At sa ating pong mga kaagapay on their way to work, di ba? Yung whether dyan po kayo, papunta kayo ng Ortigas, papunta kayo ng Eastwood, o di Ingat kayo po. Tama, papunta po kayong Makati, BGC, MOA, or doon sa kabilang side, papunta kayong Clark, saan man po kayo tutungo sa Cebu or wherever on your way to work. God bless you. So hold on lang po, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Monday maging matagumpay na Monday. Di ba po? Yan ang ating dapat gawin. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw yan. Naglalayong kay hakdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O mga kaagapay,
Di ba, since last week, pinag-uusapan natin yung happy country, di ba? Kasi connected yan para sa March 20, International Day of Happiness. So, ang topic natin ngayon, what makes people happy, di ba? Here's what research says. Ito ay kinuha natin sinulat po ito ni Dr. Chris Monsunik at ito po ay galing sa calm.com. Okay. So, ito yung pag-uusapan natin this week at alam ko maka-identify din kayo kasi ito yung mga kadalasang pinag-uusapan natin. Pero ang ganda-ganda po ng mga topics. No po? So, sabi nga ganun, upang masuportahan ang ating long-term health at well-being, walang masihigit pa po sa kahalagahan ng kalidad ng ating relationships. Tandaan niyo yan. Ang Harvard Study of Adult Development na nagsimula pa po noong 1938 ay nagpahayag na higit pa sa pera, sa IQ, sa social class, ang lalim at lawak ng ating relationship sa ating family, friends, sposo, kabiyak, at ang mga pinaka-importanting predictors kung tayo ay tatanda ng maayos at mabubuhay ng isang mahaba at masayang buhay. So, hindi pala yun yung pera, di ba po? Ayon po kay Dr. Robert Waldinger, isang clinical professor ng psychiatry sa Harvard Medical School at current doctor and director ng study na ito. Sabi niya, paulit-ulit sa halos 75 years, ang study ay nagpapakita na ang mga taong nangunguna ay ang mga taong nakasandig sa relationships ng pamilya, mga kaibigan, at ng community. So, sabi, why relationships are the key to happiness? Yun yung tanong, di ba? Bakit ang relationship magandang indicator ng success o tagumpay? Ang sagot dyan, dahil sa stress, o di ba? Ang relationship ay ang malaking support pagdating sa pag-manage ng stress. Isang bagay na mas palagi na nating nararanasan. Ang Harvard study ay paulit-ulit na ring nagpapahayag na ang relationship ay strongest resource na meron tayo. Bumabaling tayo sa ating mga kaibigan, pamilya, asawa o kabiyak upang ipagdiwang ang ating mga tagumpay at tumutulong sa atin kapag tayo ay bagsak sa buhay. So ang pagtawag sa person o people ay nakakatulong upang makadama tayo na tayo ay supported habang dumadaan sa anumang uri ng ibinabato sa atin ng buhay. Subalit ang benefits ng relationship ay hindi lang bilang buffer o protection sa panahon ng stress. Ang mga studies ay nagpapahayag din na ang mga socially connected people ay mas mahaba ang buhay at mas protected sa depression at cognitive decline. So, ang good relationship, ito yung nagbibigay sa atin ng kinakailangang lakas at suporta. Ito ay walang ibang isang dapat na pamamaraan. Hindi natin kailangan, 'di ba, kasal o halimbawa may kinakasama sa buhay upang matanggap ang mga benefits. Ang ating bonds sa mga kaibigan, sa pamilya, at sa anumang community groups na tayo ay kabahagi ay kasing halaga at kinakailangan o beneficial kahit ang ating pakikipag-usap sa isang casual acquaintance, sa ating work, sa school, o neighborhood, nakaka-contribute ito sa ating level of happiness. Ang isang supportive relationship ay hindi kinakailangang smooth sailing palagi. No relationship is perfect, di ba? Ang mahalaga ay nadadama natin na pwede nating pagkatiwalaan ang isang tao kapag humihirap na yung buhay. So how do you actually cultivate positive relationship? So hindi natin mapagkakaila na ang strong relationships ay susi o key sa happiness. Subalit alam din natin na hindi ito nangyayari overnight, no? Ang relationship ay isang bagay na pinaglalaanan natin ng panahon at energy sa pagpapractice na ang tinatawag natin dito ay social fitness. At tulad ng physical fitness, ang ating social connection ay kinakailangan ng exercise at attention upang mas mag-thrive tayo.
Salamat na lang at hindi pa po huli upang ma-improve ang ating social fitness program tulad ng mga participants sa Harvard study na nagkaroon sila ng mga meaningful connections later na sa kanilang buhay. Ang totoo, kinakailangan talaga nito ang ating effort. Biro mo ha, sa loob ng 75 years ng Harvard study, paulit-ulit na lumalabas ang kahalagahan ng maganda at matibay na relationships upang maging masaya. Nilikha tayo ng Diyos bilang mga social beings at lumalago tayo sa isang matibay na relationship. Nilikha ng Diyos ang pamilya, ang community, at ang church. Lahat ito, disenyo ng Diyos ayon sa kanyang plano sa ating buhay. At sila yung ating support system. Kung isang individual ay may pagmamahal ng mga magulang, mga kapatid at pamilya, tiyak masaya ang taong ito at puno ang kanyang puso ng mga happy memories at moral values na natutunan niya mula sa kanyang pamilya. Hindi lang yon. Siya rin ay mahusay sa pakikipag-relate sa iba, sa kanyang mga kaibigan, sa school man to o sa work, dahil siya ay isang masayang tao. Pagmasdan mo, kapag ang isang individual ay tila ba may quote and unquote attitudinal problem, laging nakasimangot at walang kasiyahan, try probing sa kanyang family at experiences habang siya ay lumalaki. Maaring kailangan niya ng panalangin at baka meron siyang problema sa pamilya. Sa totoo lang, ang pinakamahalagang relasyon sa ating buhay, ang ating personal na kaugnayan sa Panginoon. Kung ang ating vertical relationship ay matatag at masaya, lumalago, di ba? Magiging matatag din at masaya ang ating relationship, ang ating horizontal relationship sa kapwa. Ang tanong, kaagapay, gaano nakatibay at kalalim ang ating kaugnayan sa pinakamahalagang relationship sa ating buhay, sa ating Panginoon, na ang ating kasiyahan ay nag-overflow. At ito, pag malalim tayo sa Panginoon, madadama to ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, at ng ating community. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen uli anak. Happy country. What makes people happy? Healthy relationship. Harvard, higit sa pera, relationship. Ulit, taong maganda ang pamilya, relationship, nagmamanage ng stress, nagtutulungan at nagdadalahan. Relationship, humahaba ang buhay, lakas at suporta. Banding-banding, mahalaga saan? Para maging happy tayo. No relationship perfect, but strong relationship, panahon na upang sa gayon ay magkaroon tayo ng social fitness, attention sa fitness program, effort for a good relationship. Kabit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kung hindi, babagsak. Pero kung kakabit ka sa Diyos, matatag ang pamilya. Amen? Sa ating pong pag-aaral sa panahong ito, isang mahalagang warning at babala. Maliwanag ang panawagan ng Diyos sa lahat. Magsiparito kayong lahat na napapagal, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa mundong chaos, kailangan ang kapahingahan. Isang mahinahong paanyaya ng Panginoon sa lahat at lagi-lagi na makikita ang matiyagang pagpapasensya ng laging nagmamahal ng ating Diyos. Ngunit darating ang isang pagkakataon na magiging huli na ang lahat para sa iba na maaari pa sanang maligtas. But time comes, enough is enough. Kasi nagbabaliwala sila sa alok na paanyaya ng dakilang tagapagligtas na si Jesus, ang kanyang pangalan. Kung kaya't ganito, tanggihan mo siya at ikaw ay mapapahamak, impyerno. Ngunit kung tatanggapin siya, ikaw ay kanyang ililigtas, langit. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga ang kaligtasan ay ngayon na
at hindi ipagpapabukas pa. Why? Because today is the day of salvation, not tomorrow. Come to Jesus Christ and be saved now, right now. Amen. Pakinggan, kasi hindi ipinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. Maliwanag. Hindi hahatulan yung nananalig sa anak, pero hinatulan na yung mga hindi nanalig. Kasi hindi sila nanalig sa nag-iisang Son of God na si Jesus Christ. John 3:17 and 18. Pero kung may buhay ka pang nalalanghap at maaari ka pang pumili at umawit, what? Sing the song of acceptance into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Wow, if you meant it from heart, Jesus Christ did come and you are saved because God answers prayer. God bless you. Congratulations. But if you need Jesus, it is yourself who opened the door of hell. If you rejected Jesus, it is you yourself who opened the door of hell for your eternal judgment. But why choose hell when you can choose heaven? Into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Wow, amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba anak? Opo, Ama, into my heart. Yun eh. Yes. Into my heart. Come Come in into to my my heart, Lord Jesus. Come in to stay. Di ba yun, Dad? Come Yes. in. Ayun. Come into In my heart, Lord Lord G. Jesus. Di ba po? Yun po yun. Oh, Nakaw. wow. Dapat po yun ang ating. Kasi totoo yan. Sabi ko nga dito, huwag ipabukas ang kaligtasan. Ay talaga. Talaga po, napaka-ano po yan. At yung nabanggit nga ni Daddy, yung mercy at saka yung grace ng Lord. Alam niyo Mm. po, ayun nga po kasi nga, I really thank the Lord for Bible Study Fellowship. Kasi, kasi, una, nahahasa yung English ko, Daddy, kasi international yung group na nasamahan ko. Mm. Pangalawa, grabe yung pag-aaral dun sa Revelation at doon natin makikita yung gaano kahaba ng pasensya ng Panginoon sa tao at Yep. yung gaano siya, lalo na doon sa mga nagre-reject sa kanya, until the last, alam mo yung until the last, andun pa rin yung opportunity for them to come back, Mm. manumbalik sa Panginoon, mag-repent. Pero doon din naman nakakalungkot yung mga total na ano na brainwash na ng Babylon, 'di ba po? Mm. Ng Yeah. kanyang evil, ng kanyang deception, ng kanyang materialism, ng kanyang lies, ng kanyang glory and glory. Mm. Makikita mo doon how they really rejected. Correct. Yun yung nakakalungkot. Kasi after no judgment, pag Yeah. bumagsak na yung judgment ng Panginoon, wala nang repentance. Kaya Correct. nga lagi natin sinasabi, now is the day of salvation. Now Yes. is the day of salvation. Kaya nga tayo dito sa DZS, ang puso natin, until all have heard. Di ba po? Hanggang Correct. lahat Mm. nakarinig ng eternal gospel ng Panginoon. Alam niyo, Yes. yun yung mahalaga talaga in everything na ano natin. At ayun ang ating panawagan din sa mga mananampalataya. Alam nyo, tell the gospel. Wala na, hindi na panahon para mahiya, manahimik, maging timid about our Hindi na. faith. Hindi na po. Sa Dapat bold na tayo. Opo, bold na po tayo. Sabihan na natin, panalangin natin yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kasi pag nakita natin, maunawaan natin yung sa Revelation, anong dadanasin ng mga taong nag-reject sa Panginoon. Ang dalangin natin, Lord, wag nawang kasama dito yung mga mahal ko sa buhay. Di ba po? Mhm. Ang Mhm. dalangin natin, makakilala sila sa Panginoon. So sabi nga natin, mga kaagapay, wag nang ipabukas yung kaligtasan. Now is the day of salvation.
At yun ang Correct. ipanalangin, i-claim natin para po sa ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan. And continue, sabi, huwag tayong manghinawa for sharing the eternal gospel. Totoo po yan. At para patuloy tayo sa ating pag-share, pag-encourage ng others na there is only one way, one truth, and one life, and that is the Lord Jesus Amen. Christ. So pray Yes. na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Again, another week of your goodness. Again, another week na may gagawin ka po sa aming buhay personal, sa aming pamilya, sa aming workplace, sa aming church, sa aming bansa. Again, another week na you can work your wonders as we continue, Lord, to serve you and follow you. Panginoon, maraming maraming pong salamat. Amen. Salamat po as we begin this week. Sabi nga namin, every gising is a blessing. So every day that we wake up in the morning and we still see the sunshine, Lord, marami pong salamat for another day na pinagkatiwala mo sa amin para po kami maging patotoo ng iyong kabutihan. Lord, today, thank you po sa buhay ng ating Marie de Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Dalangin namin pagpapala po sa kanya overflow. Ganoon din po kay Kim Padilla Aki, kay Michael San Gabriel, kay Zenny Gutierrez, ganoon din po kay Danny Cortista Uy, ganoon din sa aming kaibigan si Dayan Kaasi. Maraming 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 Amen. salamat. Lord, thank you kasi lahat po ito ay mga mahal mo, Panginoon. At ganoon din po yung mga kaagapay namin na maaring today is their special day. Maging ito man po ay birthday or anniversary, hindi man po sila namin nabanggit dahil wala po sa aming listahan. Pero alam po namin, nasa listahan po ng iyong puso. So Lord, ano man pong celebration na gagawin po namin today, ikaw po ang mag-bless, ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. So Lord, today din, may mga kaagapay kami on their way to work. So dalangin po namin, Panginoon, your protection be upon them as they listen. Maaring yung mga nakikinig sa kotse, sa jeepney, o di sa SUV, Panginoon. Yung iba, nakasakay sa bus, Panginoon, pero nakikinig pa rin sa programa, sa DZS. At kahit po, Panginoon, yung aming mga kaagapay all over the world. So Lord, salamat po. Patuloy na maging pagpapala ang DZS sa bawat kaagapay na nakikinig. Thank you, Lord. Panginoon, marami pong salamat. Hindi nyo kami ginawang mga robot. Binigyan mo kami ng karapatan na pumili. Kung kaya't sa aming pagpili, Panginoon, pipiliin namin ang langit sapagkat ang langit ang mahalaga para makasama ka. Kung kaya nga po yung awit na into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Panginoon, kung ito ang dalangin ng mga tao, you will come in and change their lives at gagamitin mo sila para maging patotoo sa mga tao sa kanilang palibot at saan man sila naroon. Kaya Panginoon, hindi niyo kami lalampasan. Amen, amen, amen. Totoo yun. Hindi tayo lalampasan ng Panginoon. Pero hindi rin ipagsisiksikan ni Lord ang kanyang sarili sa atin. Di ba, Dad? Talaga. Well, nagtitiyaga siya hanggang Yes, yeah, exactly. Pero ikaw pa rin at ako ang pipili. magpapasya. Oo, kung tayo ay susunod, 'di ba? Sabi niya, God so loved the world, whoever believes in him shall Mm-mm. not perish but have everlasting life. 'Di ba? So that's a Eh, choice we have to make, mga kaagapay. Tayo 'yon. So piliin na natin si Lord. Yun yung best. aba, Di ba ay ba? langit talaga yun. Opo, opo. So ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala.
po, Evangelista Paul Mortis nagsasabi, kapag si Yesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.